Nahulog ka na ba kay Xavier? Joseph naman. Ako magkakagusto kay Xavier. Please, Candice. Balik natin yung tayo. Gusto ko rin yun, Xavier. Julia naman, tigilan na natin to. Ayoko na talaga. Hindi ko na to kaya. Ano na naman po ba to? Dahil na naman po ba to sa pera? Xavier San Diego. Will you marry me? Tara na, umuwi na tayo. Can you just go away? Please? Mads, I was drunk. Ate, si Papa! May mga minor injuries sa braso at paa ang pasyente. May natamo din itong injury sa ulo. Mukhang ito ang unang tumama sa semento nang masagasaan siya. Sa ngayon, wala pa naman kami nakikitang complications, but we suggest na magstay muna dito ng ilang araw ang pasyente para ma-monitor namin siya. Sige po, salamat, Doc. Magbibigay na rin ako ng reseta para sa pasyente. Sige, mauna na kami. Yes. Ay, kapos na nga tayo, tapos nangyari pa yung ganito. Man, dito naman ako eh. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala, ha? Eh, nakakahiya naman sa inyo. Imbes na kami nag-aalaga sa inyo, kami pa yung alagain. Susuma. Siyempre naman, pababayaan ko ba naman ba kayo? Tsaka, ilang taon nyo na rin naman akong inlagaan. Turn ko naman na ngayon. Onting tiis na lang, ako naman mag-aalaga sa inyo, ha? Para naman magka-boyfriend na si ate. Wow! Alam mo, panira ka ng moment. Doon ka na nga. Ano kayo talagang dalawa? Paano? Sige na, mauuna muna ako. Babalik ako sa bahay, kukuha ko ng gamit ng papa niyo, ha? Sige ba, sama ako. O, sige. Sige, ako nang bahala dito. Sige na ka. Bye. Ingat po. Huwag na muna po muna kayo umupo. Kamusta po kayo? Ayos lang. Mama mo. Umuwi po muna para kumuha ng gamit. Nagutom po ba kayo? Gusto niyo kumain? Anak. Sorry, ah. Puro na lang problema ang dala ko sa inyo ng mama mo. Tingnan mo ako. Paano ako makakahanap ng trabaho niyan? Mabigat ako sa inyo. Naman. Ang mahalaga, ligtas po kayo, okay? Tsaka, andito po ako. Hindi ko po kayo pababayaan. Aray, aray. Ay, sorry po. Girl, sana sapat na to para makatulong sa pagpapagamot ng papa mo. Guys, thank you. Thank you talaga, ha? Sobrang laking tulong nito. Hayaan nyo, kapag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko talaga kayo agad, ha? Tsaka, ililibre ko pa kayo sa outing. Naku, madam, huwag mo intindihin yan. Basta kahit ipagluto mo na lang kami ng kare-kare. Basta, pag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Oo nga, oh my God, girl. Sa tagal ba naman na nating magkakasama na magkamukha na tayo? Hindi pa ba tayo magtutulungan? O, hindi rin. Sobrang swerte ko sa inyo, guys. Yes. Lalo na sa akin. Group hug nga tayo. Sige nga, group hug. Hoy, kasama kami! Ba yan? O group hug? Aris. Ang kulit. You okay, girl? Kulang pa rin ba? Hindi ko na alam kung sino pang lalapitan ko.
Girl, ito advice lang ha. Bakit di mo try lapitan si Xavier? I can't do that. After nang nangyari, You know naman na I really love you, right? And I'm gonna be brutally honest with you. Lunok-lunok din ang pride minsan. I mean, sincere naman yung tao nung humihingi siya ng tawad sa'yo. I mean, maybe it's about time na patawarin mo siya. At sa nangyayari sa'yo ngayon, parang kakailanganin mo talaga yung si Xavier. Basta boys, kailangan palagi malinis yung counter at all times eh. Tapos yung mga beer, kailangan align palagi. Wala ka bang bahay? Parang napapadalas ka dito. Can you stop complaining? I'm still a paying customer. Marami na akong naabag dito sa business mo, ah. Oo nga, kasing dami ng alak na nainom mo. Stop nagging, bro. You're starting to sound like Mads. Pero, ba't ka nga nandito? I mean, tanghaling-tanghaling tapat umiinom kayo, wala ka pang mga kliyente. Chill out, dude. I just want a case. I need a break. And then why don't you use that break to find a bride? O sinukuha mo na rin? I didn't. It's just that nag-aaway kami ni Mads. Anong nangyari? I accidentally kissed her. Okay, so, nag-kiss kayo tapos nag-away kayo? Si Mads kasi, she's not your typical girl. She's a... Virginal? I was gonna say hopeless romantic. Then just apologize. Pero nag-sorry na ako sa kanya eh, pero ayaw niyang tanggapin. Eh, baka kasi hindi niya nararamdaman yung sincerity mo. Kulang na lang ligawan ko siya para mapatawad niya ako. Besides, hindi ko naman sinasadya eh. Nalasing lang ako. Dapat nga siya yung mag-sorry sa akin eh. Kung ano yung nagsasabi niya sa akin. Kaya parang naglalasing. Who needs her anyway? Ano, palpak naman yung team nila eh. Dapat humanap ako ng team na mas magaling kaysa sa kanila. At kahit lumawit pa sa akin yung si Mads na yan, hindi na talaga. I swear, hindi na talaga. Masyado ka affected eh, no? Alam mo, naisip ko, bagay kayong dalawa. Never bang sumagi sa isip mo na siya nalang ligawan mo? Bro, di ka ba nakikinig sa akin? I just told you how annoyed I am with her and liligawan ko pa siya? No thanks. Ayoko ng batong ipupukpok sa ulo ko. Ano ka ba ayaw mo sa kanya? Hello, Mads. Patawag ka. Na-realize mo ba na grabe ka sa akin? Look, let me tell you this. Xavier, are you busy? Are you okay? Pwede ba tayong magkita mamayang gabi kung wala kang gagawin? Sure. Sure. Sige, see you. Magkano ba yung kailangan mo for the hospital bills ng dad mo? Halos 30,000 pa yung kulang eh. Okay. Aksidente kasi si Papa eh. And nangingailangan kami ng pera para pambayad ng hospital bills. Kaya nakikiusap sana ako kung pwede mo kaming kunin ulit. And kung pwede, na ibigay mo na sana yung
payment in advance. Promise, I'll do better. I'll send the money to your bank account. Thank you, Xavier. Promise, pagtatrabahuan ko talaga to. Huwag mo nang isipin yun. Okay? Ang isipin mo muna yung dad mo. Salamat. Aba, natural lang na tulungan kita. We're friends. Right? Anak, Kain po muna kayo. salamat ha. Ikaw, nag-almusal ka na ba? Kumain na po kami ni Robbie sa bahay. Si Robbie naman dumiretso na po ng school. Ikaw, wala ka bang gagawin sa FTL ngayon? Dumaan lang po ako saglit kanina. Gusto ko po kayo makita ni Papa eh. Ma, bayad na nga po pala yung bills ni Papa. Naku, salamat anak ha. Ma, may problema po ba kayo ni Papa? Ha? Problema? Napapansin ko po kasi napapadalas po yung pag-aaway ninyo eh. Ma, sana po huwag niyong hayaan na masira po kayo ni Papa nang dahil sa mga problema pinagdadaanan natin. Alam niyo naman po, idol na idol ko po kayo. Kayo po yung true definition ng relationship goal sa akin. Guys, so nakausap ko na si Xavier and tuloy ang deal. Nakausap ko din siya na bayaran na niya tayo in advance para naman hindi tayo lugi. Diba? Wow! Perfect! So, when do we start? Teka, ba't kailangan ulit natin makipag-deal sa kanya? Marami naman tayo ibang clients, di ba? Maayos naman yung deal this time and hindi tayo dehado. Hindi yun yung point. Matapos yung ginawa niya sa'yo, pumayag ka ulit. Ano ka ba naman, Madel? Joseph, humingi naman ng tawad yung tao kay Madel. I mean, okay na rin yun. Oo nga naman, Joseph. Nagkausap kami at nagkaayos. Hindi mo man lang kinonsulta kung ayos lang sa amin. Kung okay lang sa amin yung deal. Okay, sorry. Guys, okay lang ba sa inyo na makipagtrabaho ulit kay Xavier? Ako, I mean, I'm fine with it. Kasi mas challenging, tsaka more money. So, push. Sa akin, okay lang din. Okay, 3 out of 4. Okay makipag-work kay Xavier. Joseph, teka lang. Ako nang bahala kayo. Ayos ka lang? Naiintindihan ko naman ba't kayo naiinis. Pero, isipin mo na lang na malaki yung natulong ni Xavier sa pamilya ni Madam. Kaya intindihin mo na lang. Pasensya na. Talagang mabigat ang loob ko dyan sa Xavier na yan. Selos tawag dyan. Kung ako sa'yo, umamin ka na kay Madam. Para hindi ka na lagi nagselos. Madel, Ano, okay ka na ba? sorry nga pala doon sa mga nasabi ko kanina. Okay lang yun. Alam ko namang nasabi mo lang yun dahil naging protective ka lang sa akin. Payag na nga pala ako doon sa deal. Siyempre, hindi naman pwedeng wala sa team, di ba? Sabi ko naman, maiintindihan mo ako eh. Tunay na kaibigan ka talaga. Oh, para saan yan? Oh, ate, andiyan ka na pala. Project ko para sa tour plan ko sa Intramuros.
Akala ko ba Palawan? Hindi na ako tumuloy. Binigay ko na lang kay mama yung perang binigay mo pang tour. Tulong na rin para kay papa. Wow, understanding naman pala siya. Ate, mas mature ako mag-isip kumpara sa'yo. Mature ka dyan. Tigilan mo nga ako. Eh, totoo naman ah. Oo nga, may girlfriend, ikaw wala. Ah, sige. Wala kang baon sa akin. Joke lang. Ito naman oh, hindi mabiro. Ay, Oh, bakit? ate, may napapansin ako kasi kay mama at papa. Ano yun? Parang iba na yung treatment nila sa isa't isa. Parang hindi na sila tulad ng dati. Alam mo yun, para silang... Pinagdadaanan lang sila. Ano ka ba? Babalik din sa dati yan. Sana nga. Guys, look who's here! Uy, may nagbabalik. Oh, Tarat, may pa-food na naman ha. go. Dalas-dalasan nyo kaya yung pag-aaway nyo para may free food dito sa condo ko. Huwag naman ganun. Kaya nga, for the love, di ba? Kasi dapat lahat tayo nagmamahalan lang. Di ba, Mads? Okay. Oh! Love lang. Kaya, magmahala na tayo, baby! Aray! Start na tayo. Sayang oras. Okay. So, chinek ko yung list natin and apparently dalawa na lang ang natitirang prospect natin for Xavier. And the question is, sino kaya sa kanilang dalawa ang may probability na makakapagbigay ng matamis na oo kay Xavier? Who will be the perfect bride for him? Personality-wise, sino ba yung mas swak sa'yo? Si Rowena or si Lian? Hindi ko alam. Because one is deep, pero minsan parang nalulunod ako sa mga thoughts niya. The other one is technical. Parang lahat kailangan organized, nakaplano, ayaw ng surprises. Bakit hindi ka na lang mamili ng isa? Kung humindi, edi lumipat tayo dun sa isa. Kung umuo, edi masaya. Yeah, well, syempre kailangan ko pa rin isipin. I mean, after all, I'm spending my future with this girl. So, May future pa lang involved. Kala ko kaya madaling-madali tayo eh. Di mo na iniisip yun. may problema ba? Bibigay lang ako ng sarili kong opinion. Trabaho ko yun eh. Sama ba yun? You know, I don't really need to listen to your opinion. Hindi ba cameraman ka lang dito? Minamaliit mo ba ako? Bakit naliliit, di ba? Guys. Ano ba? Relax. Okay? Let's get back to business. Chill, bro. Huwag ka mag-hunger strike dyan. Kumain ka. Nag-abala ka pa. Hindi man ako nagugutom eh. O ayaw mo dahil galing kay Xavier. Joseph, at least try to get along with him, okay? Kung hindi mo siya masikmura bilang kaibigan, at least treat him as a client, okay? Sige na, mauna na ako. Pupunta pa ako ng ospital. Hatid na kita. Hindi na. Hindi pa tapos yung meeting with Xavier, di ba? Ano pa bang kailangan namin pag-usapan? Joseph, dito ka na. Tumulong ka. O basta ako, fa-fly-fly na rin. May appointment pa ako. Sino ba iwan din sa condo? May susi naman kayo ng kondo ah. E di ilak nyo na lang after nyo. Baby boy, ikaw na bahala ha.
Bakit ako? Basta bantayan mo na lang yung dalawang yan, okay? Ang bahay ko rin. Sige, kayo na lang tumuloy ng meeting, ha? Okay. So, tuloy natin yung meeting. Emergency di pala ako. So, mauna muna ako ah. Kayo munang bahala dyan. Ayun ka? Dahil sa'yo, hiniwalayan ako ni Candice? Teka. Hindi ba ikaw yung nagloko? Bakit saan mo sigsisi? Oo? Uy! Ano ba? Sige! Paano ka ba? Bakit? Sino nagsabi sa'yo magsalang ako? Ha? Ano? Uy! Sipot naman yung sumuntok. Oo. Puro laki lang ng katawan eh, no? Ay, bro. Salamat ah. Wala yun. Galit saan si Madel pag hindi kita tinulungan. You like her, no? See, I know it. Sabi ko na eh, kaya ka sobrang affected nung nalaman mong we accidentally kissed. Tagal na. Bago ka pa dumating sa buhay namin. Bro, kung yun lang yung kinagagalit mo sa akin, huwag kang mag-alala. Kami ni Mads, magkaibigan lang talaga kami. It just so happens na, alam mo yun, magaan yung loob ko sa kanya. Pare, pasensya na kung ganun yung inasal ko. Sobrang childish. Wala yun, bro. I understand. Pero honestly, I think you two will make a good couple. Talaga? Oo. Pero, walang mangyayari sa'yo kung hindi ka gagawa ng move. Don't worry, bro. I got you. Salamat. Kung mabibigyan man ako ng pagkakataon na ibalik ang kahapon, babalikan ko ang panahon kung saan hindi pa ako nahubulog sa'yo. Para dun pa lang, didistansya na ako. Poprotektahan ko na ang puso ko. Para umpisa pa lang, ililigtas ko na ang sarili ko sa'yo. At sa mapanganib na pagmamahal na pwedeng maramdaman ko. Ako nga pala si Rowena Besmonte. Sana po nagustuhan niyo yung tula na ginawa ko. So, what happened last night? Bakit late yung dalawa, baby? Tell me. Grabe yung tension. Di na nga sila nag-uusap eh. Pakiramdam ko gusto nila magpatayan dalawa. After ng meeting, umalis agad ako. Ay? So, iniwan mo na lang silang dalawa? Eh, madam, di ko kaya yung tension eh. Next time, huwag niyo na akong iwan pag silang dalawa yung kasama ko, ha? Ay, poor baby boy. Looks so traumatized. Pero alam nyo, pustahan, mamaya, magkakainitan na naman yung dalawa. Sige, pusta ako. Within 20 minutes, magtatalo yun. Oh, sige, magkano pusta mo? Ito,
Oh, sige. Ako. Fine. Ako. Within 15 minutes. Oh, 50. Guys, ano ba naman yan? Hindi naman tama na ginagamit yung entertainment yung hindi pagkakasundo ng dalawa. Pero sige, ako, pusta ko. Oh, go. Sige ah. Ay, oh my God, what happened to your face? Si Xavier ba may gawa niyan sa'yo? Actually... Morning. Morning, bro. So apparently, si ate pala ang may-ari ng artsy cafe na napuntahan ko. And she's also a spoken word poetry artist. At lagi siyang may regular gig doon. Sa katunayan, meron siyang performance tonight. Eh di ayos. Madel, ba't hindi yung puntahan ni Xavier mamayang gabi para ma-check niyo si Rowena? Huh? Yeah, bro, actually, that's a great idea. Ano, Mads? Let's go later. O sige. Okay. Sinindihan mo ang madilim kong buhay. Pinatikim ng ngiti ang mga labing minsan lang nakaranas ng kasiyahan. Pinaranas mo sa akin ang kapiraso ng langit na dinala mo sa aking tahanan. Pero sa huli, tinangay ang ngiti na nilagay sa aking mga labi. At tinulak ako pabalik sa madilim na silid kung saan mo ako niligtas dati. Lalim ng hugot niya. Ikaw ba tinutukoy niya? Imposible. For sure, naka-move on yan sa akin. Sige, ingat ha, ingat. Balik kayo ha. Rowena. Xavier? What are you doing here? Napadaan lang ako. I didn't know you owned this cafe. Ito yung tinutukoy ko sa'yo dati na pinag-iipunan kong ipagawa. Remember? Oo. Tama. Your dream business. It's actually my parents' dream business, not mine. I just want a place na pwede kong iparinig sa mga tao yung ito lang ginawa ko. I told you that before. Oh, tama. So, have you been? I haven't seen you in a while. Good. Okay, that's good. Do you want to hang out sometime? Coffee, maybe? I miss talking to you. Sure, okay lang. Great. Can I have your number? Same pa rin nung dati. Pasensya na, nagpalit kasi ako ng phone eh. Hindi ko na-save yung dati kong contact. Ang weird, kabusado mo rin dati. Kabisado ko pa rin yung sa'yo. Great. So, see you soon. Told you, yung mga ganyang klaseng tao, yung mga pa-deep din yan masaktan. Hindi pa siya nakaka-move on. Meaning, may feelings pa rin siya sa akin. Or you could make her feel miserable. Alam mo, ayaw na niyang masaktan sa'yo. She's trying to move on. Still, I'm gonna propose to her. Ayaw mo ba akong mag-succeed? Siyempre, hindi naman sa ganun concerned citizen lang. O nga pala, ano nangyari sa inyo ni Joseph? Bakit parang bigla
biglang sobrang close nyo na? Nagsuntukan ba kayo? Hindi. Gawa ito ng ex ni Candice tsaka yung mga barkada niya. Gusto kong gulpihin. Gusto kong pagtulungan. Buti lang nakita ako ni Joseph. So, tinulungan niya ako. Tapos yun, nag-uusap kami. Okay na kami. Okay, hindi ayos. At least, okay na kayo. Alam mo, the guy's okay. Nakakapagtaka nga na single pa siya hanggang ngayon eh. Ang swerte ng magiging girlfriend nun. Diba? Oo, sana nga magka-girlfriend na rin siya. Alay mo. Ikaw pala yun. Alam mo, late na, no? Parang hinahanap na rin ako ng parents ko eh. Tara, uwi na tayo. Ikaw eh. Kambil mo. Salamat. Olo, kumain ka para magkalakas ka, ha? Eh, wala nga akong gana eh. O, sige na. Kahit konti lang. Do it for me. Yan. Basta nga pala yung kaibigan mong si Madel. Nagkabati na kayo? Opo, Lolo. Bati na po ako. And she's doing good. That's good. I-invite mo nga siya ulit dito. Mag-aangan loob ko sa batang yan eh. Ha? Sige, Lo. Tsaka sabihan ko na rin yung mga iba naming kaibigan. Si Leonard. Ay, hindi, Lo. Mga kaibigan po ni Mads na naging kaibigan ko na rin. Eh di mabuti naman. Meron kang ibang kaibigan. Eh nagsasawa na ako dyan sa parati na lang si Leonard ang nakita kong kasama mo eh. Mga ako rin, Lo eh. Kaya bumabarkada na ako sa iba. Alam mo, kung mga kaibigan niya ni Madel, eh may tiwala ako na mabubuting tao yung mga yan. Kilala mo sa akin, ha? Oo, Lo. Promise. Basta magpagaling ka para may magluluto para sa amin. Okay? Gutom na kayo? Kain ng nada na. Sino yung kateks mo? Hey! Hina ka pa? Hindi, kararating lang namin. Namin? Ay, hindi ko ba nasabi sa'yo? Kasama ko yung mga kabarkada ko. Xavier. Hi. Hi. Ano, tara. Order na tayo. Yeah. Waiter! Minsan di ko magets kung bakit may ganyan sila. Lalapitan ka, ipaparamdam na mahal ka. Tapos, basta na lang tatakbuhan. True, parang ang nascam sa lagay na yun eh. Akala mo may makukuha ka. But the truth is, ikaw lang ang kinuhanan. Ikaw lang naman ang si Gaga. Bigay lahat. Tanga-tanga rin eh. Pero alam niyo yung pinakamalupit sa lahat. Alam mo yung sirang-sira ka na dahil sa kanya. Tapos unti-unti mo na binubuo yung sarili mo. Tapos biglang paparamdam ulit. Gusto ka sirain ulit. Ay, friend! Malupit yan! Oo, as in. Alam mo, dapat ginagawa sa mga ganon? Pinuputulan ng kaligayahan.
Iinin ko na lang to. Mas masarap pa to. Kesa mas stress ka dyan. Sarap. Oo nga. Xavier, oh my God! Ano ba? Bakit hindi ka sumasagot ng phone mo? Kanina pa ako text ng text. Si Pinky, nasa hospital! Sino si Pinky? Si Pinky, yung pusa ni Xavier. Oo, si Pinky. Nako, si Pinky. Ano ba naman yan? Ano ba, Xavier? Ano, hindi ka ba nag-aalala na nasa hospital si Pinky? Tara na! Sorry guys, I have to go. Sorry guys, excuse us. Oh my God, tara na. Ano ba yan? Sa lahat pa naman ng palusot mo, Pinky talaga. Bakit? Di Cute mo man lang kaya? ginawang manly yung pangalan ng pusa. Cute yun! O ba? Oh, I saved you kaya libre mo ako ng dinner. O ba? I know a place. Okay, tara. Yun. Thank you. Sorry po. Galing. Teka na. Salamat. Okay, thank you. Hindi ka pa rin ba nagsasawa dito? Namiss ko kaya to. Tagal natin hindi pumunta. Uy, pero alam mo, sobrang epic fail talaga nung date mo kanina, ha? As in, grabe yung mga hugot nila. At hindi pa sila nakainom sa lagay na yun, ha? Alam mo, feeling ko, talagang sinadya yun. Talagang sinadya na patamaan ako. Sinetap ako eh. Told you, may bubog pa sa'yo yun. Alam mo, kagaya nga nung sabi ng isa niyang friend dun, hirap pa siya makamove on sa'yo. Kasi syempre, mahirap talaga yun, lalo na kung binuo mo yung future mo with that person tapos sisirain lang niya. Patay ikaw ah. Nakaka-relate ah. Umuhugot ka dyan ah. Medj lang. Teka, ito ba yung love life na hindi mo magawang makwento sa akin dati? Okay, so what happened? Well, medyo matagal na yun eh, pero naging boyfriend ko siya nung college. He's the perfect example of my ideal guy. Mabait, matalino, family guy, matino, at may pangarap sa buhay. Siguro, yun nga yung nagpa-in-love sa akin sa kanya eh. Pero yun nga, in the end, mas pinili pa rin niya yung pangarap niya kaysa sa akin. Kaya yun, nag-abroad, LDR kami, hindi nag-workout yung relationship. End of story. So wala ka na naging boyfriend after that? Wala na. Siguro kasalanan ko din eh. Tumaas siguro masyado yung standards ko sa lalaki. Gusto ko kasi yung katulad sa parents ko eh. Kahit na ilang years na yung nagdaan, mahal na mahal pa rin nila yung isa't isa. They have the best relationship. Kaya sana, makahanap din ako ng ganun. Uy, Xavier. Malay mo. Nasa harapan mo lang yung tao yun. Baka di mo lang napapansin. I'm talking about Joseph. Alam mo, he likes you. Alam ko naman yun. He's a good guy. And kilala ka na rin niya. Mukhang malakas yung tama sa'yo eh. Hindi mo kaya na chance? Parang kapatid lang talaga yung tingin ko kay Joseph. Kahit anong isip ko, hindi ko talaga makita yung sarili ko na mahulog sa kanya eh. Baka nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nabibigyan ng chance.
Try mo lang. Baka mag-work. Yes, Mr. San Diego. What can I do for you today? Hi, Mads. Are you busy? Huwag mong sabihin magyayaya ka na naman sa Tapsilogan. Pakiusap, purgang-purga na ako sa Tapsilog, ha? No. Actually, I was gonna ask you kung gusto mo akong samahan sa cafe ni Rowena. She's performing ulit. And kahit napinaringgan na ako, hindi na ako basta-basta susuko ngayon. I'm sorry, pero hindi ako pwede today kasi kailangan ko umuwi ng maaga. I-discharge na kasi si Papa ngayon. Ba't di mo nalang yayain yung bago mong beshi na si Joseph? Madi-discharge na siya. That's great. Meron ba kayong sasakyan pagsundo sa kanya? Gusto mo ako na lang. Ha, hindi. Ayos lang. Pwede naman ako mag-book eh. Huwag na. Magbubuk ka pa. Gagastos ka pa. Ako, libre lang. Nakakahiya naman. Sa lahat ng pinagsamahan natin, ngayon ko pa mahihiya. Sure ka ba? Okay lang? Of course. It's my pleasure. I'll see you later. Okay, see you. Wow! Talaga nga namang ang saya natin, girl, ah. May nagpapakilig. Sino na magpapakilig sa akin? Si Xavier lang yun, no? Correct! Eh di si Xavier ang nagpapakilig sa'yo. Bakit naman? Ba't naman ako papakailigin ni Xavier, ha? Malay mo, you're falling for him already. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi, okay? Hindi. Girl, lagi ka kayong nakasmile kapag nakatingin sa kanya. Tapos minsan, nahuli pa kitang nakatingin sa kanya. Tapos, lagi mo pa siyang binabanggit. Alam mo, girl, sign na talaga yun na yung falling for him. No. Then, mali ang alam mong signs. Well, girl, kung ayaw mong umamin, bahala ka. Ang akin lang naman, guard your heart. Tsaka, girl, alam mo naman siguro kung anong role mo dun kay Xavier, di ba? At hindi ko na kailangan yan ulit-ulitin sa'yo. Thank you po, Doc. Thank you. Pa, Robbie, si Xavier, siya yung sinasabi kong friend na nag-offer ihatid tayo. Good afternoon po. Good afternoon. Salamat iyo sa tulong mo. Wala po ako naman yun. Madalas naman po akong tinutulungan ni Madel eh. Niligaw ka ba ni ate? Ay, huwag mo pansinin yan. Abnormal yung kapatid mo. May nagtatanong lang. Si Mama. Ayun, may binili lang saglit. Oh, Ma. Ma, si Xavier nga pala. Siya yung sinasabi kong maghahatid sa atin. Nice to meet you po. Tara na, baka matraffic tayo. Sige. Ay, Pa, teka lang. Mads, I think I should go. Ha? Hindi, ano ka ba? Maghahanda ako ng merienda. Dito ka na lang muna. Pero kasi... I insist. Magbe-bake ako. Kaya, dito ka lang muna. Oo nga, Kuya Xavier. Sige na. Alam mo, minsan lang mag-bake yung si ate. Pigilan mo ako, Robbie, ah. Hindi ka man na mainom. Sige po, Pa. Sige ako din. Maghahanda lang ako muna. Diyan ka lang, ah. Upo ka. Paano kayo nagkakilala? Kliyente niya po ako. Tapos naging close na rin kami. Alam na ba niya? Kasi wala siyang alam. Eh, hindi ko rin nga alam na kayo pala yung mami niya. Oh, God, how could I miss it? Miss Julia Dimagiba, Madeline Dimagiba. Huwag ka na munang maingay, ha? Baka makahalata si Madel. She's never gonna forgive me. Sobrang perfect ng tingin niya sa'yo ng papa niya. Nakikiusap ako. Huwag
na huwag ka muna magsasabi ng kahit ano tungkol sa annulment case ko. Please. Julia, alam ko sobra-sobrang sama na ng loob na idulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang hindi ko sabihin sa'yo. Ang iniintindi ko lang, yung pamilya natin. Diba, sabi ko, wag muna natin yan pag-usapan. Since your lolo resisted treatment, walang tumutulong sa katawan niya para labanan ng sakit. And due to his old age, nahihirapan na i-comprehend ng kanyang utak ang mga nangyayari sa mga bagay-bagay at sa mga paligid-ligid. Madel, pwede ba kitang ligawan? Rowena, will you marry me?